I would, I have told you so many times, ang book of Isaiah is, it is, it is one of the longest books in the Old Testament scriptures, if not the longest, because Psalm is the longest. Pero among the prophets, pinakamahaba ang book of Isaiah. Basahin po natin Psalm 34, verse 1 until verse number 9. At babasahin po natin ng sabay-sabay ang mga nasabing talata. Basahin po natin, begin. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My mouth shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. O magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears. They looked unto him and were lightened, and their faces were not ashamed. This poor man cried, and the Lord heard him, and saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encampeth round about them that fear him, and delivereth them. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in him. O fear the Lord, ye his saints, for there is no one to them that fear him. May the good Lord bless the reading of his words. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo sa hapong ito upang muli pong hingin ang iyong tulong sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. Dalangin po namin na paging dapatin niyo po kami na mag-aaral ng iyong salita. Itama niyo po ang aming pananaw pagdating sa iyong mga salita, Panginoon. Ang iyong mga aral ay walang katulad, sapagkat ito ang pinakamatayo na aral na aming maririnig at matatanggap. Pinakamataas sapagkat ito ay nanggaling sa inyo, Panginoong Diyos. Paging dapatin niyo po kami, patawarin niyo po kami sa aming mga sala at pagkukulang. Linisin niyo po kami sa anumang karumihan, sa anumang pagkakasala na aming nagawa. Tulungan niyo, Diyos, ako sa pangangaral ng inyong salita. Bigyan niyo po ako ng katalinuhan. At sa lahat ng aming gagawin sa hapong ito, naway magbigay ng kaluwalhatian sa inyo. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, di aming dalangin. Amen. Opo ang lahat. Ang atin pong pag-aaralan sa hapong ito ay aking pamamagatan, The Reasons to Praise God. Ang mga dahilan upang ating purihin ang Diyos. Sa atin po kasing binasang mga talata, isang magandang halimbawa ang ipinakita ni Haring David na siya ay nagpuri sa ating Panginoon. Hindi po siya nagpuri dahil sa mga mabubuting bagay lamang. Madalas po, sabi nga ng isang awitin, tila kay daling magpasalamat sa Diyos pag ang mga pagpapala ay dumarating sa ating buhay. Pero alam niyo po sa Biblia, mga kasama, ang pagpuri sa Panginoon, kagaya ng sinabi ni Haring David in verse 1, I will bless the Lord at all times. Aking pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Yun pong salita at all times, ibig pong sabihin, we will praise the Lord in times of health as well as in times of sickness. Pupurihin natin ang Panginoon sa panahon ng kasaganaan
maging sa panahon ng kasalatan sa buhay. Because the Bible says, I will bless the Lord at all times. Well, hindi lamang po iyan ang sinasabi sa lumang tipan, maging sa bagong tipan. Sa 1 Thessalonians chapter 5, ang sabi doon, verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa lahat ng bagay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Pero mahirap magpasalamat when you are being challenged or when you have challenges in life. Sa akin mga kasama, at first, when we were faced with a great challenge, na aminado po ako, wala akong magagawa, wala na tayong magagawa. Even if I would give everything I've got at the moment, hindi po sasapat. Pero sabi ng Bible, in everything give thanks. Sa lahat ng bagay, magpasalamat po tayo sa atin po Panginoon. Alam nyo, pag nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon, nagpupuri tayo sa Panginoon, nakakahawa po yun eh. Yun ang positibong panghahawa. Dahil yan ang sinasabi sa verse 2, my soul shall make her boast in the Lord. Ang aking kaluluwa ay magmamayabang sa Panginoon. Alam nyo, yan o ang tamang pagmamayabang. Huwag tayong magmayabang dahil kung sino tayo, o kung ano tayo, at kung anong na-accomplish natin sa buhay. Now, yan ang sinasabi ko, the past few days, ang umuukil-kil sa aking isip ay ganito. Anumang bagay na aking ipagmamayabang, anumang bagay na aking ipagmamalaki mula sa aking, o patungkol sa aking sarili, yan po ay vanity. Oy, ang galing ng aming church kasi ako ang pastor. That is vanity. Pero dito, pag tayo ay nagpupuri sa ating Panginoon, my soul shall make her boast in the Lord. Yan po ang tamang gagawin natin. Magmalaki tayo, not because of what we are, nor because of what we have accomplished. Magmalaki tayo in the Lord. And the Bible says, the humble shall hear thereof and be glad. Not all people ang matutuwa. Only the humble, ang mga mapagpakumbaba. Pag narinig nila, sila'y magagalak. Pero ang mga palalo, ayaw nila ng ganong salita. Nasasabihin natin, because of the Lord. Salamat, ako'y nagtagumpay dahil sa Panginoon. Hindi po gusto ng mga palalo yan. They don't like those kinds of words na sasabihin natin na purihin ng Panginoon dahil binigay niya ako ng tagumpay. Only the humble will be glad when they hear a person who trusts in the Lord praising God. The reasons to praise God. Now dito po sa ating binasa, nowhere in this psalm does David suggest that the man who lives a life of faith and obedience will be exempted from trouble. Wala pong sinabi si Haring David o si David, hindi pa po siya hari ng kanya itong isinulat. Wala po siyang sinasabi rito na ang tao na namumuhay sa pananampalataya at pagsunod ay mai-exempt o hindi daranas ng kahirapan sa buhay. Wala pong ganong ideya. Tandaan po natin, ulitin ko po, hindi dahil tayo ay namuhay sa pananampalataya at sumusunod sa Diyos, mai-exempt na tayo sa anumang paghihirap sa buhay. That is not a biblical thought. Look at John chapter 16 verse 33, just 3 verses na magsasawata ng paniniwala, if I trust God, if I obey God, if I live a faithful life, then I will be exempted from all troubles in this life. Sasawatain po yan ng ilang mga talata sa Bagong Tipan. Una, dito po sa John chapter 16, verse number 33, sinabi rito ng ating Panginoon, these things
I have spoken unto you, ang mga bagay na ito'y sinabi ko sa inyo, that in me ye might have peace. Sa akin magkakaroon kayo ng kapayapaan, hindi sa sanglibutan, hindi sa loob ng ating bahay, hindi in the company of our friends we can have peace. Ang sabi ng Panginoon, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. Are you looking for peace? Naghahanap po ba tayo ng kapayapaan? Naghahanap ba tayo ng kapanatagan ng ating puso? And Christ said, that in me you might have peace. In the world ye shall have tribulation. Sa sanglibutang ito, magkakaroon kayo ng kapighatian. Ang tribulation po ay mabigat na paghihirap. Mabigat na paghihirap. But be of good cheer, I have overcome the world. Another verse is found in Philippians 1:29. Sinabi ho rito ni Apostle Paul, for unto you it is given on the behalf of Christ, sapagkat sa inyo ibinigay alang-alang kay Kristo, not only to believe on Him, hindi lamang ang manampalataya tayo sa Kanya, kundi ang magbata ng hirap alang-alang sa Kanya, but also to suffer for His sake. Kaya pag sinabi natin, if you just believe in God and obey Him, then you will not experience problems in life. That is unbiblical. Dahil mga kasama, hindi lamang ang ibinigay sa ating kakayahan na tayo ay magtiwala sa Kanya, sumampalataya at maligtas, kundi ang magbata rin ng paghihirap. Anong dahilan? Ba't naghihirap tayo? Sabi ho ng Bible, but also to suffer for His sake. 2 Timothy chapter 12. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Oo, at ang lahat ng mamumuhay ng may kabanalan o mamumuhay para sa Diyos kay Kristo Jesus shall suffer persecution. Kaya pag namuhay tayo ng may kabanalan, mga kasama, makararanas tayo ng pag-uusig. Despite this fact, a true Christian is not a whiner. Ano ba yung whiner? Hindi reklamador. Ang isang tunay na Kristiyano ay hindi isang reklamador, but a praise giver to God. Isang tao na nagbibigay ng papuri sa Diyos. You know, right now, anong na-realize ko? Hindi lang siguro ako, kundi ang ilan din sa atin. Because right now, our hearts are so filled with praises to God for the help, for the salvation. Not spiritual salvation, yung niligtas tayo sa malaking problema. But the Bible says, in everything give thanks. You know what? We miss the opportunity to praise the Lord while we are still in dilemma how we are going to solve our problem. Nung tayo'y bigat na bigat, we miss that opportunity na tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Maghirap man po ang Kristiyano, ang tunay na Kristiyano is not a whiner. Alam niyo ang mga whiner, mga kasama, yung mga lagi nagko-complain, ito yung mga tao na nakatutok lamang sa material na bagay, nakatutok sa pera, nakatutok sa mga bagay sa sanglibutan. Pag hindi mo nakamit, you're a whiner. Hindi tayo grateful to God for everything. Ang tunay na Kristiyano is a praise giver. Isang tao na nagbibigay ng papuri sa ating Panginoon. In this chapter, David gave a threefold witness of what the Lord does for him. Sa kabanatang ito, si David ay nagbigay ng 3 patotoo kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa kanya. Let us go through this threefold witness
of David about what the Lord had done for him. Number one, David gave praise to God because He saves. Si David ay nagbigay papuri sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay nagliligtas. Pansinin po ninyo ang 4 and 6. Sinabi niya rito, I sought the Lord, and He heard me, and delivered me from all my fears. Verse 6, this poor man cried, and the Lord heard him, and saved him out of all his troubles. Saan siya iniligtas ng Panginoon? As I have said, we are not talking right now about spiritual salvation, kundi binanggit niya po rito kung saan siya iniligtas ng Panginoon. Number one, God saved him from all his fears. Iniligtas siya ng Diyos mula sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Matanong ko po kayo, may kinakatakutan ba kayo? Meron ng mga natatakot na baka sila tumanda, na that is foolishness. You will definitely grow old. There is no way you can hold back the hands of time from moving into the future. Sa bawat segundo na lilipas, mga kasama, nagbabadya that we are getting old. Now that is a necessary fear na natatakot tayong tumanda. We shall all grow old. Unless time will stand still, doon titigil ang ating pagtanda. But the fact of the matter, kung yan ang iyong takot, sabihin ko sa iyo, that is an unnecessary fear. Meron ganyan takot ang mga tao, pag ang isang tao masyadong nagpapahalaga, yung kanyang glory is his outward appearance. Yun bang ang iyong kaluwalhatian ay yung panglabas mong anyo. Pero wala pa akong nakita na magandang tao, gwapong lalaki, na lumipas ang panahon, ganun pa rin ang kanyang itsura. That is simply against the law of nature. Kaya sinasabi ko po sa inyo, yan po ay unnecessary fear. Pero anong kinakatakot natin? Kinakatakot natin. Alam mo ninyo, personally, para sa akin, kasi ang dami ko nung nakitang tao. Nung namatay, talunan eh. Nung tumanda, talunan. Ang akin hong ipinapanalangin na hanggang sa huling panahon, sa huling hininga ko, ako ay naglilingkod sa Panginoon. Ako ay nagpapakatapat sa Panginoong Diyos at gumagawa ng kanyang kalooban. Yan ang akin pong pangarap sa buhay. Hindi iyong pagdating ng matanda na, nakikita mo yung mga matatanda, pinababayaan ng kanyang mga anak. What are your fears? Si David po, in this particular chapter, tingnan niyo po yung titulo, doon po sa ilalim ng Psalm chapter 34. A Psalm of David, when he changed his behavior before Abimelech, who drove him away, and he departed. Alam niyo kinakatakutan ni David at this time? Bakit nandun po siya sa kampo ng mga hintil? Kasi po, itong si David, during this time, galit sa kanyang hari, tinutuki siya ng ba't galit sa kanyang hari? Kasi ang hari na insecure kay David. Kasi si David, sabi nila, si David ay pumatay ng 10,000, si King Saul ay pumatay ng 1,000. Pinupuri nila si David sapagkat nagumpay siya laban sa mga Pilistino, lalo na ng kanyang ginapi o tinalo si Goliath. Kaya tumakas po siya dahil ilang beses po siyang pinagtangkaan na patayin ni King Saul. Pero sabi ni David dito, he praised God because God saved him from all his fears. Alam niyo, malupit po si King Saul. Dahil meron pong isang saserdote o pari na kung saan pinuntahan ni David dahil gutom na gutom siya.
at wala siyang makain, ang pinakain sa kanya yung tinapay na inaalay sa Panginoon. Meron pong nagsumbong kay King Saul na tinulungan ng saserdoteng yun si David at ang kanyang mga kasama. Alam ba ninyo anong ginawa ni King Saul? Pinapatay niya yun pong saserdoteng yun. Malupit si King Saul. And that is part of his fears. But David said, I sought the Lord. Hinanap ko ang Panginoon. I inquired of God. I prayed to God. At dininig niya ako. And He delivered me from all my fears. Pangalawa ho, God saved him out of all his troubles. In verse 6, this poor man cried. Now, wait a minute. Is this just a drama when he said this poor man cried? No, hindi po drama yan. Si David is a humble man. Hindi po siya mayabang. Listen very carefully. Ano man ho tayo, magkaroon man tayo ng pera o wala, ito paalala ko lang sa inyo. Never place your faith in money. Kahapon, meron kami Bible study ni Reden. Sabi ko, Brad, pag ikaw ay pinagpala ng Diyos muli, ibigay mo ang karangalan sa Panginoon. Kanina pala, nagtitext kami, sabi ko, and remain humble. How many times sa buhay natin na malungkot tayo? Alam niyo mga kasama, if you live humbly before God, yung konti sasapat. Ang principle of grace, by the way, binibigyan ng biyaya ng Diyos ay ang humble. God resisteth the proud, but giveth grace to the humble. Ang Diyos po, pag nagtitiwala ka sa Kanya, nagpapakumbaba ka, yung kaunti sapat. At ang marami, sapat din. That's the principle of grace. Bakit ganun ang prinsipyo ng grace? Yung konti, sumapat. Yung marami, sapat pa rin. Alam niyo what is the spirit behind that principle? Upang lagi tayong nagtitiwala sa Diyos. Upang lagi nating sabihin sa Panginoon, give us this day our daily bread. Kaya sabi niya dito, this poor man cried, and the Lord heard him. Ang mahirap na taong ito ay umiyak at dininig siya ni Yahweh and saved him out of all his troubles. Alam po ba ninyo that God is touched by the tears from our eyes? Alam niyo mga kasama, yung luha na yan, hindi lamang po yan physical na bagay. Yan po ay may value sa atin pong Panginoon. Sapagkat ang mga luhang yan ay nagpapakita ng alin? Nagpapakita po ng katotohanan sa ating pagtawag sa Diyos. It shows the genuineness of our prayers. It shows our humility. It shows our helplessness before God. At ating itinatapon ang ating sarili sa Panginoon. Lord, I cannot do anything. Lord, you help us. Alam niyo po, in fact, doon po sa kalaliman ng aking mga pananalangin, I would even say, Panginoon, even if there is no reason for you to be merciful, please have mercy on us. Kung sa palagay po ninyo, hindi kami karapat-dapat sa iyong habag, namamanhikan pa rin ako, Panginoong Diyos. Kahabagan niyo pa rin kami. Dahil wala kaming pupuntahang iba, kundi ikaw lamang. Yan ho ang una. Yan po ang una mga kasama na ating makikita. Dahilan ng pagpuri ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay sumasaklolo. Palagay ko yan ang mas tamang salita. Siya ay sumasaklolo. Pangalawa, David
gave praise to God because He keeps. Si David ay nagbigay papuri sa Diyos sapagkat siya ang nag-iingat o nagpapanatili. Basahin po natin mga kasama, yun pong mga salitang and comes all around and delivers in verse 7. Sabi niya po rito, the angel of the Lord encampeth round about them that fear Him and delivereth them. Now, tingnan muna natin. Makinig kayo ng maigi. Sino ang pinalilibutan ng Diyos? Sino ang sinasakluluhan ng Diyos? Hindi ho lahat ng tao. Lagi nating tandaan yan. Hindi lahat ng tao ay iniingatan ng Diyos. Hindi ho lahat ng tao ay inililigtas ng Panginoon. Napakaliwanag. The angel of the Lord encampeth. Pumapalibot ang anghel ng Panginoon sa kanila na may takot sa Kanya. Hindi ho lahat. Huwag kayong magkakamali. Kundi yung mga taong may takot sa Kanya. Sino kaya ang may takot sa Diyos? Ano bang ibig sabihin may takot tayo sa Panginoon? Bumaling po tayo sa Proverbs chapter 8 verse 13 para maintindihan po natin yung salitang takot sa Panginoon. Meron ba tayong takot sa Diyos? Na kung halimbawa malagay tayo sa panganib, iingatan tayo ng Panginoon? Basahin natin sabay-sabay Proverbs chapter 8 verse number 13. Begin. The fear of the Lord is to hate evil. Tigil muna tayo dyan. Ano daw ang matakot sa Panginoon? Hate evil. Do you know what's the meaning of hate? I hate you. In other words, galit ako sa'yo. Ayoko sa'yo. Pag may takot tayo sa Diyos, ayaw natin sa masama. Halimbawa, yung masama. Ano yung masama? Yung kasalanan. Yun ang gusto nating gawin. Alam niyo, to be honest, every day na ako'y nagtatagumpay mga kasama, nagpapasalamat ako sa Diyos. Naintindihan ho ba ninyo? Every day na nagtatagumpay ako sa labang spiritual, nagpapasalamat ako sa Panginoon. The fear of the Lord, ulitin natin, begin. The fear of the Lord is to hate evil, pride, arrogancy, and the evil way, and the froward mouth do I hate. Yung sumunod na bahagi, yung sumunod na bahagi ng talata, yung sinasabing ano yung evil na binabanggit. To the fear of the Lord is to hate evil. Kanya pong in-itemize, kanyang in-specify ano po yung evil na binabanggit. Number 1 is pride. Galit ako sa pride. Ang pride is a matter of the heart. Arrogancy, yun ang pagiging arrogante, is the manifestation of the internal pride. Yan po yung pinapakita mo na yung iyong kapalaluan, pero hindi lamang po yan yung masamang daan. Alam nyo, may daan dapat tayong daanan eh. Sabi ng Bible, He leadeth me in the path of what? Evil way. Yun ba sinabi? Yung mabuting pastol, ginagabayan niya tayo, hindi sa evil way, but in the path of righteousness. Now, every day, pagmulat mo ng iyong mga mata, paglabas mo, hindi nga paglabas ng bahay eh. Hawak mo pa lang ang cellphone. Actually, mga kasama, dito sa cellphone na ito, you make a decision whether you will obey or disobey God. Ang buhay na ito ay para kang nakatayo sa panulukang daan. Yung nagsasangang daan na ganon,
Are you going to walk into the path of righteousness or in the evil way? Pero pag may takot ka sa Diyos, sasabihin mo, ayoko dyan. Ayoko sa masama. Please go to the book of Proverbs, chapter 3 for a while. Chapter 4, verse 14 and 15. Alam ninyo, ang Diyos nagsasabi na kung saan dapat tayo dumaan. Kayong mga dalaga at binata, sinasabi ng Biblia, makinig kayo ng maigi. Huwag tayong makipamatok sa mga di mananampalataya. Pag nakapamatok ka sa mga di mananampalataya, lumakad ka na sa daang masama. Kaya magpakaingat tayo ha. Kayong mga kabataan, magpakaingat kayo. Kung kayo ay humihingi ng payo, hingi kayo ng payo sa godly. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Kasi pag godly ang isang tao, he will give you a godly counsel. There are times in my life na pag may humihingi ng payo sa akin, I am so careful to give. I don't want to be a reckless advisor. Kasi pag mali ang iyong ipinayo, para mo isinuga ang nagtatanong sa iyo sa kamalian. Let's read this. Proverbs chapter 4, verse 14. Basahin natin sabay-sabay. Hanggang verse 15, begin. Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men. Avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away. Huwag kang pumasok sa daanan ng masama. Go not in the way of evil men. Yung mga dinadaanan ng mga masasamang tao, iwasan mo yun. Avoid it. That is deliberate avoidance. Iniiwasan mo talaga. Pass not by it. Huwag kang dumaan. Malapit doon sa daan ng mga masasama. Turn from it. Kung sakaling napagawi ka doon, iwasan mo. Alam niyo po, ako po ay nasa Netherlands. Sabi kasi ng kaibigan ko, Pastor, I have classes and I cannot take an absence. Yun hong kaibigan ko puro nag-aaral po siya ng painting. And by the way, pray for her. Meron po siyang cancer. Pero hindi ko na tinanong ano ang uring cancer meron siya. Pero nakalbo din po siya at ilang buwan na po siya on remission. Huli niyang pinost sa Facebook na chinek siya ng huli niyang check-up. Mukhang yun hong bilang ng cancer cells ay bumaba. So sabi ng kaibigan ko, I cannot go with you. Sabi ko na, it's no problem. No worries, sabi ko. Turo mo lang sa akin paano ako pupunta ng Amsterdam. Kasi ang Gouda po, it is outside of Amsterdam. Sasakay ka ng bus, ng train. Pero nagbago, sabi niya, Pastor Tim, I'll bring you to Amsterdam. So sinamahan niya po ako. Alam niyo saan sikat ang Amsterdam? Ang Amsterdam po, legal ang prostitution. Hindi ko nga sasabihin kay Brother Eden na mayroon doon isang lugar na yung mga babae, Jake, mga prostitute, naka-istante sila.
Hubad yun, bro. Aba, kahit dumungaw gumano lang si Reden, kita mo. Sabi sa akin, pero hindi ko naman inisip pumunta talaga ron. Pero binanggit niya sa akin yon. But you need to avoid it. Turn from it, sabi ng Bible. Kasi, you should hate evil way. Hindi kung saan yung masama, yan pang gusto mong puntahan. Avoid it. Alam nyo, every day, Satan will give suggestions to you. Satan will tempt you. Bibigyan ka niya ng kaalaman, ng ideya kung paano ka magkasala. And therefore, deep down in your heart, you must have a determined decision na I'm going to avoid it. Sabi rito ng Bible, avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away. Kayong mga elementary student o nasa high school at mga nasa high school, alam niyo, ang malaking pagsubok, pag malalaki na kayo, na hindi na kayo mabantayan ng inyong mga magulang. Kaya alam niyo anong pinakamahalaga? Yung ma-save tayo eh. Pagligtas ka, kahit ang daming tukso dyan, you would choose to fear the Lord. Now let me go back. So, ang iniingatan ng Panginoon, uy, ba't nandyan ka na? Wala pa ako dyan. Dito pala ako sa number 2 eh. David gave praise to God because he keeps. In verse 7, the angel of the Lord encampeth round about them that fear him and delivereth them. Pwede niyo akong debatihin on this verse. Sabihin niyo, Pastor, hindi naman ang Diyos nag-iingat eh. Ang sabi diyan, ang pumalibot sa may takot sa Diyos ay ang anghel ng Diyos. Let me correct you on your misinterpretation. Can you go to the next line? The act of an angel is the act of God. Ang pagkilos ng anghel ay pagkilos ng Diyos, sapagkat ang anghel ay hindi kumikilos kung hindi siya inutusan ng Diyos. Patunayan ko po iyan sa banal na kasulatan. Now, ilang katotohanan patungkol sa mga anghel para hindi ho tayo malito. Number 1, angels are God's creation. And the number of angels is complete. Sila po'y nilikha ng Diyos at ang kanilang bilang ay kompleto na. Kaya yung paniniwala, nakakainis kahit mga Kristiyano, pag may namatay na bata, sasabihin, uy, huwag ka na umiyak, you have an angel in heaven. Listen, babies don't turn into angels when they die. That is an error. A human being will remain a human being. They will never become angelic beings. Because angels are creation of God and their number is complete. Pangalawa ho, angels are spirits. Ang mga anghel po ay espiritu. Pero pwede po ba silang magpakita in a visible form? Yes. Many times in the Bible, ang mga anghel ay nagpakita in a visible form. Because spirits can be manifested. Kagaya ng Holy Spirit, when Jesus Christ was baptized, the Holy Spirit was involved in the baptism of Jesus and He manifested Himself in a form of a dove. Angels are God's ministers. Ang mga anghel ay mga ministro ng Diyos. Psalm 104 verse 4. Actually, yung mga nauna kong sinabing mga statements nakabase po dito sa verse 4. Who maketh His angels. Angels are God's creations.
Who maketh his angels spirits? Angels are spirits. Angels are God's ministers. His ministers, a flaming fire. Ministro ho ng Diyos yan. Kaya sila yung mga utusan ng Panginoon. Kaya kung halimbawa, pagdating ng panahon, makita natin, ay, isinugo pala ng Diyos ng isang araw. Nung ako'y muntik mamatay, sinugo pala ng Diyos ang kanyang anghel. Kaya yun dumating sa iyo, inutusan ng Diyos. Dahil ang mga angels are God's ministers sent out to minister to the saved. Ang mga anghel po ay mga ministro ng Diyos na kanyang isinugo upang magministro o maglingkod sa mga ligtas. Yung salitang guardian angel, meron ba talaga niyan? Ang mga ligtas lang. Not all people. Hebrews 1 verse 14, are they not all ministering spirits? Hindi ba silang lahat ay mga naglilingkod ng Espiritu? Sinang kanilang pinagmiministeryuhan? Sent forth to minister for them. I want you to notice, not to all men. Sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation. In other words, ang mga pinaglilingkuran ng mga anghel na mga ministro ng Diyos ay ang mga ligtas. Now, let me cite to you a biblical illustration of this. Bigyan po natin ng pagsasalarawan mula po sa Biblia. Yun pong military general ng Syria ay nagsabi, and he said, go and spy where he is. Dahil alam po ninyo mga kasama, alam nyo po, lahat na lang ng ginawa nitong military general ng Syria nabubuko. Okay? Nabubuko. Lahat na lang ng kanyang ginagawa, nalalaman. Tawag po natin dyan sa panahon natin, intelligence. Ang mga militar po, meron po yung intelligence. Ano ibig sabihin? Ito yung mga nag-aaral kung ano ang ginagawa ng kaaway. Kailangang malaman ng intelligence agents kung ano ang ginagawa ng kaaway, anong plano nila, kailan na atake. Alam ba ninyo, yung gera ng Israel tsaka Iran, inubos ng Israel. Yun pong mga leaders ng Iran. In fact, si President Ali Khamenei, sinabi ni Trump at ni Prime Minister Netanyahu, sabi niya, kayang-kaya ka naming alisin sa pwesto. We can take you out anytime. We know where you are. Alam niyo bakit? Kasi magaling ang intelligence ng Israel. Ang tawag Mossad. Mossad. M-O-S-S-A-D. Magaling. Ngayon yan ang naging problema dito. Nagtataka yung hari ng Syria. Ba't nauunahan tayo? Mag-aambush sila. Na-pre-empt ang kanilang pang-aambush. Alam nyo bakit? Sino yung espiya? Nalaman nila, ang nagbibigay ng impormasyon ay ang propetang Elisha. Kaya iyan ang sinasabi rito. And he said, go and spy. Yung hari ng Syria nagutos, go and spy where he is, that I may send and fetch him. And it was told him, saying, behold, he is in Dothan. Well, I remember this place, Dothan. Sa Alabama po, may Dothan eh. Meron pong Dothan. Dothan, Alabama. Kaya ako nakarating doon. Kasi yun ho yung the day after ako po ay hinuli ng pulis. I was flagged down along Interstate 65 na tinutukan ako ng baril. Sobrang galit ko na pero hindi ako pwedeng magalit.
Tinutukan ako ng baril, inimbestigahan ako along the highway. Sabi ko sa kanya, ay may pastor, paulit-ulit ang tanong, hinahanap niya siguro na magkaroon ako ng inconsistency sa aking sinasabi. Kaya ako napunta doon, may speaking engagement po ako somewhere on that place. Nadaanan ko po yung Dothan. Nahiya nga yung pastor sa akin. Sabi niya, Pastor, I'm really sorry for what you had experienced here in Alabama. Kaya kinunan nila ako ng hotel room. Sabi niya, you just take your rest, enjoy your time. We are very sorry. Isipin niyo, tinutukan ako ng baril. I just remember the word Dothan. Therefore, sent he thither horses and chariots and a great host, and they came by night and compassed the city about. Kaya ang ginawa po rito, nagsugo po siya ng maraming sundalo na may mga kabayo at chariots, pinalibutan po ang Dothan. And then the following day, in verse number 15, and when the servant of the man of God was risen early, and mga kaaway ay nakapalibot sa kanila, mga sundalo na nakakabayo at mayroong mga karwahe. Ang tanong niya, Panginoon, anong gagawin natin? At ang sabi po in verse 16, and he answered, fear not, huwag kang matakot, for they that be with us are more than they that be with them. What a faith! Alam niyo sabi, ang sagot niya doon sa kanyang alipin, sapagkat sila na kasama natin ay mas marami kaysa kanila na nakapalibot sa atin. And then Elisha prayed and said, Lord, I pray thee open his eyes that he may see. Buksan niyo po ang kanyang mata upang kanyang makita. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Wow! Kaya alam niyo po, dito po sa ating church, sinubok tayo ng Panginoon if we have the eyes of faith. At kinahabagan tayo ng ating Panginoon. David gave praise to God because he keeps. Siya ay nag-iingat. Verse 19, many are the afflictions of the righteous. You see there? Hindi ba, sinabi ba ng Bible, there is no affliction a righteous will ever experience. No. In fact, sinabi dito, many are the afflictions of the righteous. Marami ang paghihirap ng matuwid. Pero salamat sa Panginoon, but the Lord delivereth him out of them all. Kahit marami, ililigtas tayo ng Diyos sa lahat ng ating kapigatian. Now let me go to the number 3, and this will be the last one. David praised God because he satisfies. Because he satisfies. Alam po natin ang salitang satisfaction. Mamaya po, i-define natin para uuwi tayo na klaro ang pagkaunawa natin sa salitang satisfy. Na isang katotohanan na dapat nating, kung hindi pa ninyo alam, dapat malaman at dapat nating tanggapin, ay itong katotohanan ito. The world cannot satisfy you and me. Ang sanglibutan hindi kanya kayang bigyan ng sapat na kasiyahan. Di ba inaawit ng Quarian? The world will try to satisfy, but it cannot. Kung ang ating hinahanap, mga kasama, ay ang sanglibutan, kung hinahanap natin ang kasiyahang tunay sa sanglibutan, you will never be satisfied. Hindi mo kailanman masusumpungan
ang kasiyahan sa sanglibutan. At yan po ay sinabi na ng Panginoon sa Isaiah 55 verse 2. Sabi ng Panginoon, "Wherefore do you spend money for that which is not bread?" Alam niyo yung money, mga kasama, alam niyo ang pera, mailap yan. Have you realized that? Have you realized, children? Kaya nga maganda nga, of course, panahon nyo, bata pa kayo, ang inyong pribilehiyo, pinapakain kayo ng inyong mga magulang. Ang inyong mga magulang. Kanina nga, nagkukwentuhan kami ni Brother Anthony. Sabi ko kay Brother Anthony, alam mo, pag ang iyong mga anak nagtrabaho na, saan si Tony Ann? Nandito ba si Tony Ann? Okay, nasaan si Kuya? Nasa review center pa. Okay. Halimbawa, ito si Tony Ann. Gumraduate ka na, Tony Ann. Nagtrabaho ka na. Doon ka nakatira sa bahay mo. Sa bahay ng mga magulang mo. Doon ka pa. Di ba lamang ka? Ha? Masama ba na maging pagpapala ka sa iyong pamilya? Isipin mo na lang, Tony Ann, kung ako ay mamumuhay mag-isa, uupa ako ng bahay, magkano ngayon ang isang maliit na kwarto? Bigyan niyo nga ako ng ideya. Magkano? 5,000. Okay. Kumita ka ng 15,000, bayad ka ng 5,000, hindi pa kasama siguro, meron pa sigurong utilities yun, tubig at kuryente. Pagpalagay na natin, 1,000 uli. 500 tubig, 500, halimbawa lang. O sige, 500 na lang, 5,500 na. Bibili ka ng pagkain mo. Malakas ka ba kumain, Tony Ann? Palagay ko. Alam mo, kamukat-mukat mo, wala nang matitira. Pero kung wise kayo, Dad, dito muna ako ha. Kasi sa Amerika, pag 18 anyos ka na, layas ka na. Yan ang advantage ng mga tao sa Amerika na ang kanilang mga magulang o isa sa kanilang magulang ay Pilipino. Kasi ang mga Pilipinong magulang, hanggat hindi katapos tutulungan kita. Kaya ako naniniwala, ang sistema ng Amerika, wasto lang ang iisip ng mga Pilipino, beatable ang system doon. Pero gusto kong malaman ninyo, para kayo may makain, naghirap ang inyong mga magulang. Ang pera, yan po ay bunga ng pagsisikap ng isang tao. Pinaghirapan yung perang yan. Sa Pilipinas, ang bayaran sa atin by the day. By the day. Sa Amerika, by the hour. Ang taas na pala ngayon ng kuwan. Alam niyo, sa fast food, gaya ng halimbawa McDonald's, alam niyo magkano ang per hour? Sige, i-times nga ninyo. $17 per hour. I-times nyo ng 55. Magkano? Sige. Reden, bilisan mo. Magkano lang mabas? 935. I-times 8 mo. 7,400. Ordinaryong manggagawa sa Amerika, 7,400 a day. Kaya naman, ang mga tao sa buong mundo nagkakandara pa makarating sa Amerika. Of course, ang katotohanan, well, ganito. Sabi nila, gagastusin mo rin naman sa Amerika. Pero you have better chance there. 7,000 sa
Sa 10 araw, 70,000 ang iyong kita. Sa 20 days, 120,000. Sa 20 days lang yan, ha? More than 120,000 ang kita mo. Kaya sabi ng Panginoon, wherefore do you spend money for that which is not bread, and your labor for that which satisfieth not? Bakit nyo ginagastos ang inyong pera sa hindi namang tinapay? Hindi nakabubusog ang ibig sabihin. Ang inyong pinagpagalan sa bagay na hindi naman nagbibigay ng kasiyahan. Makinig kayo ng may sipag sa akin. Yan ang problema ng maraming tao. Ayaw makinig sa Diyos. Huwag na huwag kayong matutulog sa preaching. Sa lakas ng boses ko, nakakatulog pa kayo. Uy, inaasahan ko pag matanda na ako at mabagal na akong magsalita at pabulong na akong magsalita, di lalo kayong tulog. Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good. Makinig kayo ng masipag sa akin. Kainin ninyo kung ano yung mabuti, and let your soul delight itself in fatness. Now, is this lack of satisfaction ay testimony only of the Old Testament Scriptures? Ito ba ay sinasabi lang sa lumang tipan? Hindi po. Maging sa bagong tipan. John chapter 6 verse 27. Labor not for the meat which perisheth. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magpagal para sa pagkaing napaparam, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him hath the Father sealed. Huwag kayong magpagal sa pagkaing napaparam, kundi yung pagkain na magdadala ng buhay na walang hanggan sa atin. Alam niyo, isang bagay na ikinalulungkot ko, maraming Kristiyano umiyak na dahil wala silang pambili ng bigas. Pero napakadalang nating makakita ng Kristiyanong umiyak dahil ang kanyang kaluluwa ay gutom na gutom. Now, there are two kinds of food. Mayroon pong dalawang uring pagkain ang tao. Number one is food for the body. That which you can find in the world, which you can afford to buy. Alam niyo, nakafocus ang marami sa food or the needs of the body. But there's another kind of food, the food for the inner man, the Word of God. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Sa tanong ganito mga kasama, bakit, here is the lie na pinaniniwalaan ng maraming mahihirap. Pag may pera ka, magiging masaya ka. That is a lie. That is the deception of riches. Yan ang daya ng kayamanan na pag marami kang pera, magiging masaya ka. That's a lie. I have sinned. Ang dami ko nang nakitang mayayaman sa buhay na ito. Hindi lamang dito sa Pilipinas at maging sa Amerika. Bakit hindi sila masaya? Alam niyo bakit? Dahil meron lamang silang pagkain na pangkatawan. But the most essential part of life, the inner man, ay nanatiling gutom. Unsatisfied. Sinabi ng Panginoon, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone. Pero alam ninyo mga kasama, yung tao kasing hindi ligtas, kahit maupo pa rito, pag hindi ka ligtas, walang epekto sa salita ng Diyos. Kinatutulugan mo, nakinig ka pero hindi mo inuunawa. Alam nyo, dapat active ang isip natin pag nakikinig tayo Iniisip natin, nagdidebate tayo sa ating isip. O di kaya, debatihin ninyo sinasabi ko.
Hindi ko naman po dinidiman na lahat ng sinasabi ko tatanggapin ninyo agad. Na hindi nyo inunawa. Listen, anumang inyong tinanggap na hindi ninyo naunawaan, wala pong silbihan. Kailangan unawain natin ang preaching. Actually, mga kasamang, ginuya ko na nga, sinusubo ko na lang sa inyo. Pero dapat nagtatanong kayo. Dapat sinusundan natin ang preaching. That's the reason why many continue to live on this earth unsatisfied because they just focus on feeding the body with material things. But you are not just a body person. You have an inner man. Nang kailangan yan ay spiritual food. Ikalawa ho, under this point, David praised God because he satisfies. God is able to satisfy us. Now let us first define the word satisfy. Para hindi tayo ligaw. The word satisfy means to fulfill the desires. Bigyang sapat na kasiyahan ang pagnanasa. It also means to fulfill expectations and needs. Alam niyo po, ang mga Amerikano, mga meat eater yan. Yung una ko pong punta ng Guam, tumawag ako kay Mariel kasi that year, kasama ko si Joshua at si Den, tinreat kami kumain sa Texas Roadhouse. Steakhouse po yan. Ang lalaki ng hiwa, ganyan kakapal na karne, ganyan kalaki. 12 ounce. Talagang takam na takam kami. Ngayon, nung ako po ay nasa Guam, sabi ko kay Mariel, sponsor naman ako ng mga pangalan ng tindahan mo, Mariel? Ha? Ano pangalan ng tindahan mo? Okay. TM77, biniro ko siya. Sponsoran mo naman, treat naman ako ng kuwan. Kain ako, may Texas Roadhouse kasi sa Guam eh. May Texas Roadhouse. Di punta ako doon. Nag-order ako ng masarap na pagkain. Supposedly, masarap na pagkain. Masarap naman. Pero to be honest, I wasn't satisfied. Meron akong hinahanap na sarap na nakain ko sa West Virginia. I think it was the freshness of the meat. Dahil dun sa Amerika, sa Guam, everything is imported. Lahat to inahango nila. Dahil ang Guam, maliit lamang po. Kaya mahal ang Guam eh. My expectation was not met. It was not fulfilled. I was not satisfied. Ang nag-serve pa sa akin, Pilipina eh. Sama nga ng tingin sa akin nung nagsiserve eh. Siguro sinasabi niya, Pilipino to, hindi to magtitip. Binigyan ka ng magandang tip, Jake. Binigyan ko ata ng $10. Tinawag ko siya. Nabot ko sa kanya yung lalagyan ng bill at ng tip. Thank you, sir. Doon ko lang nakitang umiti. Huwag kayong ganyan pag kayo nagsisilbi. Alam nyo, pag nagsisilbi tayo, masaya. Hindi yung hahaba ng muka. Serve the Lord with gladness. Now listen,
yung sinabi ng Bible na let us serve the Lord, hindi lamang po yan sa ministry. Kung ikaw ay isang guro, you serve your children, you teach your children well, as if you are serving the Lord. Yan ang problema pag ang iyong paniniwala, ang buhay ng Kristiyano compartmentalized into two compartments. Mayroong sacred and secular. That is fallacious. Yan po'y mali. Yan po'y nakasasama na ang buhay natin. Pag nasa church, sacred ang tawag. Pag nasa labas na, secular. No. Ang Kristiyano, wherever he is, sacred siya. Hindi pagdating sa negosyo, sasabihin mo lang, yan ang negosyo, nandadaya. Hindi! Hindi nandadaya ang Kristiyano. Pag nagbibenta ka ng kahoy, huwag mong haluan ng bulok. Sabi nga ni Pastor Jose, hiyang-hiya daw siya, meron siyang binentahan, pagbuhat niya ng ganun, Jake, naputol. Hindi, ganoon ang Kristiyano, because mali yung sinasabi nating sacred, mayroong sacred, basta ministry-related, basta para sa Diyos sacred. No, everything is for God. Estudyante ka sa public school, you are a sacred person, and therefore, hindi ka nangunguna sa kalokohan. Nagluloko yung mga kaklase mo, huwag kang makitawa sa kanila. Kasalanan po yun. To satisfy means to give full contentment to. Yan bang kontentong-kontento ka? And I would like to tell you, only God can bring full satisfaction. Kaya yan po ang invitation po rito sa verse number 8. Sabi rito, "O taste and see that the Lord is good." This is a challenge. Tikman ninyo at tingnan na ang Diyos ay mabuti. Subukan nyo ang Diyos. Blessed is the man that trusts in Him. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Kanya. Only God can satisfy you and me. Only God. It's obvious siguro na, I think I was born a traveler. Ang tatay ko po kasi, he loves to travel. I think I got it from him. Ang tatay ko po was a much traveled man. Alam niyo, nanghihinayang po ako eh. Kung inabot ko ang tatay ko, I have the capacity to bring him abroad, maniwala ka, it would have been a great joy for me na dalhin ko ang aking tatay, papunta tayo ng Singapore at Malaysia. I would have loved to do it. Pero nung tatay ko po ay nagkasakit ng cancer, I was a poor man. Nasa ICU ang tatay ko, tanong ng ate ko, "Pastor, papasok pa ba natin sa ICU si Papa?" 50,000 a day ang bayad. Sabi ko sa ate ko, alam mo, if I have the money, I will not think twice na dalhin ko si Papa sa ICU. If I have the money. Alam niyo ang isang kalungkutan. Kaya nung ang nanay ko nagkasakit, di ba, ako'y nagpaalam sa church, I'll take my mother and put her dyan sa unang room. Mga kasama, laki ng gastos namin doon. Laki ng gastos namin. Binila namin ni Mariel ng
hospital bed, binili namin lahat ng kailangan. We did everything to make her last days comfortable. Kaya kayo mga bata, ito si Julie Ann tsaka si Judy Ann, lagi kong sinasabi sa kanila, you bless your mother. Baka naman, Sister Rons, pag pinagpala sa mo, si Sister Rons. Yan si Sister Rons. Baka naman, Sister Rons, pag pinagpala ka ng mga anak mo, hindi ka na namin makilala, nagpatangos ka na ng ilong, nagpabuka ka na ng mata, pakulay ka na ng buhok. Tapos nagpatato ka na ng kilay. Wag na wag ka lang talagang mapupunta sa isla na nag-crash ang eroplano. 3 buwan ka doon. Siyempre, pag nagpatato ka ng ito yung kilay mo, di ba? Pinatato mo rito. So pag pinatato mo yan, kailangan i-maintain mo yun eh. Anong i-maintain mo? I-maintain mo kalbo yung dati. Kaya laging may, yung mga nagpapatato, laging mayroong tiyan. Tama, Tere? Bubunutin mo yun eh. Or else, baka pag natuklasan ka na, nabuhay ka pa doon sa isla, may bagong uri ng tao kaming natuklasan, 2 kilay. Kaya ko nabanggit yung mga magulang ko kasi alam nyo, may kwento ko lang ng konti. Ang tatay ko po had created a lot of good memories nung buhay pa sila. Doon ho magaling ang tatay at nanay ko. Hindi pa ho uso ang eroplano. Ang karamihan sumasakay ng barko. Pinaranas na ho ng tatay ko na sumakay ako ng eroplano. Hindi pa uso. Punta ka ng Davao, from Davao to Manila, karamihan sumasakay ng barko 3 araw. Sipin ninyo, 3 araw kang nasa barko. Katagal. Kaya ko po nabanggit, kasi may mga ginagawa tayo. But I would like to remind you, only God can satisfy your soul. In closing, merong worker ho dati rito. Alam nyo, ayaw ko talaga ng kasamang laging nakasimangot. Number 1, bawal kasi sa Bible yon. Number 2, ang hirap kasama ng nakasimangot, parang may utang ka, parang meron kang ginawang masama. Nakita ko ngayon, sabi ko, halika. May boyfriend kasi yun worker din, pero sabi ko, ba't simangot ka ng simangot? Kasi po, pastor, hindi pa po siya dumarating. Yung boyfriend niya. Alam mo sabi ko sa kanya? If God cannot make you joyful and happy, makinig ka sa akin, your boyfriend will not be able to make you happy. Only God can satisfy. And praise the Lord for satisfying us. Let's all stand, we'll pray. Panginoon Diyos, salamat sa inyong mga salita. Pinupuri ka namin sapagkat ikaw ang sumaklolo sa amin. Pinupuri ka namin sapagkat kayo ang nag-ingat sa amin. Pinupuri ka namin, O Diyos, sapagkat kayo ang nakapagbibigay ng sapat na kasiyahan sa amin. Tulungan niyo po na sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay,
purihin ka namin. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, tayo aming dalangin. Amen.